Welcome back sa aking YouTube channel, April in Canada. So, ayun na nga. Today, meron tayong baby reveal. Sawa ka. So, ayun. Lumabas na. Yeah, so lumabas na si Baby Zach and right now, it's Sunday. Nilalabas namin si Baby at saka syempre para makapag langkat ng sariwang hangin. Usually kasi pag wala si Jim, na nasa bahay lang kami kasi medyo takot akong lumabas alone with Zach. So yun, marami kaming i-share. Yung experience namin sa hospital and yung mga challenges, yung mga feeling namin, yung mga wow factor nung experience namin sa labor and delivery. So ikaw babe, share ka muna. So sige, simulan natin, no? Nung time na nag-broke na yung, anong tawag doon? Water broke. Water broke na. Panubigan. Kasi talagang medyo nainip na kami, no? Yeah. Lalo na ako, kailan, baka naman overdue na, di ba? So, one time, siguro, ano yun? Feb 6 ng morning, mga around 5 o'clock. Wow, so Feb 6 na ng Yeah. umaga. 5 a.m. ba? 3 a.m. Kasi 5 a.m. tayo nandun. So, mga 3 a.m. Nagising ako Nagising daw si April. para mag-washroom. And Okay. then, napansin ko na, sabi ko may excessive water or fluid na lumalabas sa akin. Sabi ko, baka ito na yun yung panubigan ko. And, Na, so yun. nangyari, bigla na lang niya ako tinatawag, tulog ako eh. Nandyan siya sa main CR kasi yung room namin, so may connected na bathroom, na washroom. So yun, bigla na lang yung sinasabi, napakakalma pa eh. Babe, bakit ako nuna? Babe, pumutok na yung ano ko, yung panabihan. So nung pagkarinig ko, hindi ko alam yung gagawin. Ha? Ano nang gagawin? Oo, ganyan. Ako nagtutoothbrush ako kasi sobrang alam ko na yung gagawin. Naka-ready na naman na yung bag namin. Hindi akala ko kasi katulad dyan sa pelikula, di ba? Pag pumutok na, lahat sinusugod, di ba? Tricycle, Saka sinusugod. sumasakit na yung tiyan, yung gano'n. Siya, kalma lang. Ako naman nagpapanik kasi feeling ko nga ganun. Tapos wala pa ako sa parang sense ko. No? So parang, anong gagawin? Tara. Yeah. So, ayun. Nung hindi pa ako tapos mag-toothbrush, sabi niya, tara na! Sabi ko, huy, hindi ka pa nakapantalon. Oo. Lumalabas. Kasi nagmamadali na ako. Pero alam mo, kinaganda nun at least 2 weeks before, marami na mga nag-advise na sa amin na i-ready na yung mga gamit namin. No? So, ni-ready namin yung mga gamit namin. At least okay na. So, ano yung mga pros and cons? So yun, nag-book kami ng Uber kasi nga, as you know, wala kami sasakyan. It took us like, I think, mga 15 minutes. Tapos, 15 minutes na, walang tumatanggap ng aming Uber ride. So, napag-desisyon na namin na katukin na yung aming mga ka-housemates na sila Trisha and Paul. So, buti may mga housemates kami. Kasi, na may car. Kasi kung yung mga nagpa-follow sa amin, yung 10 follower namin, yung mga nagpa-follow sa amin, kasi di ba nga, ang advice namin dito sa Canada, lalo na sa Victoria kami, dahil magkakalapit, malit na town lang naman yung Victoria, magkakalapit na halos gusto mong puntahan, is yung mode of transportation kasi maganda dito eh. So yung for us, sa opinion namin before, hindi pa right time na bumili ng car. So yun yung pros kasi nakakatipid talaga kami. Kahit nga yung mga mobile phone namin, data wala. Hindi kami gumagamit. So ganun yung tipid namin. So basically, yung binabayaran lang talaga namin na bills is yung rent at saka yung groceries. Okay? Then that's it. Hello. Hi. So yun, sa amin, yung about dun sa Uber, during emergency talaga, talagang ini yung sasakyan. Ayun. So what happened is 15 to 20 minutes na kami nag-book. So tingin namin dahil parang nakita nila hospital, emergency. Medyo mapili sila. Yung mga Uber drivers. So yun, good thing. We're so fortunate. Meron kaming roomies, di ba? Roomies. Sila Paul and Trisha. So inatid kami, no? So yun. So pero ngayon nakapag-decide na kami ni April, kahit yung talagang second hand lang, bibili kami siguro by end of this year kasi kailangan ko pang mag-take ng exam.
Okay, so, Going to hospital, walang Mhm. traffic kasi syempre around 5 o'clock. And then, pagdating namin dun sa hospital, merong reception area. May waiting pala dun sa emergency area. So, sinabi sa amin na paupo. Sabi ko, I'm pregnant. Sabi ko, and my water just broke. So, kung hindi mo kasi sasabihin, hindi nila malalaman. yeah, yun nga, buti sinabi mo. So And- sabi, sige, dumiretso na kayo sa Oo. labor and delivery area. So, para sa mga nagtatanong ano yung itsura nung labor area, hindi ito yung misconception natin sa Pinas, di ba? Yung parang Aantayin. may malaking door or mag-aantay ka. Mhm. So, dito hindi. Yun yung parang mga private rooms na labor room, pero parang yung setup, parang private room na sa hospital natin. Yep. So, nandun na. Kung hindi ka naman CS kasi hindi pa naman siya CS. Mhm. So, nandun yung room. Ayan, pinapakita namin ngayon sa video. Yep. At saka yung Nandun yung station. area kung saan lilinisan si baby, Mhm. i-check ng doctor, and then doon na rin talaga yung, kaya nga sinabing labor and delivery, so yun na talaga yung area kung saan ka, Oo. Pero eventually, ililipat rin kami sa ibang room. which so is yung aming private room, yung aming room na, yung recovery room. yes, Ayun. exactly. So, what happens, ang kinaganda, fast forward muna, ang kinaganda sa hospital na to, babe, Mhm. pumasok kami, sinabi lang niya yung pangalan niya, which is kasi sinenda sa kanya nung doktor niya sa hospital yung info. Pinorward na yan. Yeah, sasabihin mo lang, sinabi lang niya yung pangalan niya, April, Mhm. pinasok na siya pinakita na yung room sa kanya, natapos yung pag-deliver after 3 days. Hindi, after days. pero yung how many Yung- days tayo sa hospital? Oo, total, I think, 3 nights, 4 days. So after nun, pumasok kami, sinabi lang namin yung pangalan niya, lumabas kami, nagpa-thank you lang. So, Mhm. hindi yung point na wala mang kaming discussion, di ba? Parang pinag-usapan nga namin, possible kung kami sa situation namin, kung baka nasa Manila kami o or saan man, pinag-usapan namin habang nag-deliver siya, yung Bills, oo. bill, saan ka punta ka sa accounting, registrar. So yun yung mga ganun. So anyway, going back again, so paano yung nangyari yung experience mo? Sobrang top-notch yung naging experience ko sa feeling ng aking mga nurse and doctors kasi every now and then talagang they'll check yung vital signs ng baby, yung heart rate niya, yung heart rate ko, yung blood pressure ko. So, parang feeling ko talagang nasa VIP, VIP hospital, yung Wow. gano'n. Tapos, from the moment talaga na humiga ako doon sa aking labor and delivery bed, meron nang nakadesignate na nurse. Grabe, no? So, hindi umaalis Hindi yun. maalis-alis lang siya pag may papalit na sa kanya. Oo, may karelyebo. Hindi siya alas hanggat hindi dumarating yung karelyebo niya. Oo. And talagang naka-monitor yung minomonitor nila sa'yo. Ayun, yung aking vital signs, tsaka yung vital signs ni baby, kung nasa-stress na ba si baby, ganyan. At saka, syempre, kung dilated na ako. Mhm. So, yun yung mga basic na tinitingnan. Pero hindi talaga umaalis yung mga, bawal silang tumayo doon sa kanilang kinauupuan. Mhm. Wow. Ayun. So, yeah. Ang sarap ng pakiramdam kasi dati sa UAE or sa Dubai, parang merong somehow discrimination na parang, hindi naman to lokal, so parang bigyan natin ng less importance. Pero dito, parang opinion lang namin yun, Baka hindi naman. So, hindi naman sa siguro sa mga lahat. nasa UAE pa rin, tsaka naka-experience na ng labor doon, Baka, comment down on below. Yeah. So, syempre, di pa naman ako naka-experience sa mga anak. So, assumption lang. So, dito, parang you feel taken care of, you feel welcome, you feel na parang Canadian ka na, you feel na yung baby mo is talagang love na love nila, kumbaga. Oo. Kasi from the moment na pinanganak si baby, nung nandun na kami sa recovery area, talagang every now and then, may iba't ibang specialista Mhm. na nag-check kay baby. Oo. So, like for magmula sa example, mata, ears, lungs, Heart, yan, para maagapan kung Blood sakali merong mga makita hindi kaya-aya. But praise God, talagang super healthy si Maganda. Zach. Yeah, and then siguro going back do sa experience mo ng pag-labor, halos ilang days ka nag-labor? Magkaiba yung contraction ba sa labor? Merong active, may labor, tas may active labor. Yung active labor, yun na yung parang
manganganak ka na talaga. Pero Yung kasi, nagpupush so ka. paano nangyari? Kasi nagulat ako for tumagal tayo ng ilang halos ang araw Oo, doon. kasi yung, di ba meron parang sinusukat kung ilang centimeters na, kung Mhm. dilated na ako, ganyan. Hindi masyadong nag-a-advance ng mabilis at hindi nagre-react yung body ko doon sa, na-induce kasi ako. Mhm. So, hindi masyadong nagre-react yung body ko doon sa tinurok nilang oxytocin. So, ayun, medyo tumagal yung labor ko kasi, yun nga, hindi yan nagre-react masyado. And then, around 5 a.m., sobrang hindi ko na kaya kasi ang sakit na talaga ng contraction. So, humingi na ako ng epidural. Yung Epidural. epidural was the best decision I ever had Oo. during the delivery. Okay? Wala akong pahinga nung the moment na nagdumating kami ng 5 o'clock doon. 5 a.m. Hanggang kinabukasan ng 5 a.m. ulit. Mhm. Wala akong pahinga. Gusto ko rin matulog. Pero, Hindi siya makatulog. Tuloy-tuloy yung Oo, may moment doon na every 2 minutes talagang nag-ano siya eh. Oo, parang sabi niya, oo. Meron akong breathing technique. Pero naman, masarap yung tulog ko doon sa kwarto. Naistorbo ako. Sabi ko, sabi, pinatulog muna niya ako. Sabi, matulog ka muna. Sabi niya ganyan. Kasi may ano naman kasi doon, couch. Oo. Parang every 2 minutes na, tumayo na ako. Sabi ko, babe, okay ka lang. So parang that time, parang sabi, hindi pa rin nag-a-advance yung Mhm. dilation mo. So kami ni Jim, we're thinking and considering of cesarean. Mhm. Kaso yung mga doktor dito and mga nurses, naman sila against, Hindi, pero hanggat pwede pa. hanggat may pag-asa, Oo. gawin mong normal. Kasi minomonitor naman nila. Sabi Yeah. na, don't worry, minomonitor namin. Okay pa, normal lang yan. Siguro, as a first-timers, di ba? Nagre-reactive kami sa Yeah. mga nangyayari sa situation. Di ba? Yeah. Kaya nagre-react kami. So, sabi, okay lang. So, ina-assure nila kami na normal yan, okay lang. Sasabihin din namin sa inyo pag ng doktor, pag kailangan na. Yeah. Pero syempre, as a first-time parent ako, for me, nag-aalala kasi ako sa kanya tsaka sa baby. Mhm. So, ayun. And then, come the time na nandun na yung epidural, magaling din yung doctor, Mhm. hindi man ako natakot, ganyan. And then, ayun na, at around 2:30, nag-decide na sila na, 10 centimeters ka na, pwede na tayong mag-push. So, ayun, it took us 45 minutes para ma-push si baby. And, sobrang saya kasi sa Philippines daw. I'm not sure kung sa Dubai ganun. Tawag dito, pwede yung asawa niyo dun sa labor and delivery. So, habang nanganganak ka, pwedeng meron kang family members. Ang alam ko sa Pinas, pwede 'yon pag nasa private hospital, yung medyo mahal. So, ayun, pero baka hindi ko sure to sa public kung pwede. So anyway, Oo. okay. So, yun, sa overall, sobrang memorable and easy nung experience namin sa hospital. Mayat-maya, nagre-replenish sila ng diapers, formula kung kailangan mo. Kasi, syempre, wala pa akong milk. So, ano pa ba yung mga nire-replenish nila? Mayat-maya yung mga vitamins ni baby. Sa amin nag-check lagi. Oo. Tapos, kung kailangan mo din talaga ng, gaya nung pauwi na kami, sabi ko kay Jim, hingi tayo ng diapers. Hingi tayo ng pwede nating mahingi. Kasi syempre, may stock na kami sa bahay, pero pang advance, Oo. like, mga pang 3 months, pang 6 months na diapers. Actually, gusto ko rin i-point, i-add sa topic natin, no? Yung isa sa challenges mo, nag-worry ka Aha. kay Zach. So, sa mga hindi pa nakakalam, Yeah, hi! hello! Yeah! Nag-vlog kami. Talaga? Aha. Saan yung province? Saan ka sa Philippines. Laguna. Buti UV ka pa, ka rin, UV? Kamusan. Napaka-fit mo. Thank you. Salamat. Ingat ka. Okay, ingat. Sige. Ingat. Wow, ayan, small world, no? So, ayun, no? Yeah, yung... Punta rin sikat. And going back, no, gusto ko lang i-share yung experience ni April. Medyo nag-worry siya, no? Kasi nga, Ayun, yung about sa milk. milk. Sige, share mo. Yeah, kasi nga,
although normal yun, pero syempre, as a first-time mom, talagang nag-worry ka sa anak mo dahil wala siyang iniinom na milk. Yeah. And yung milk ko came in around after 4 days pa, or 5th day. So, during that time, pinapalatch ko lang si baby sa akin, pero hindi ako aware kung meron siyang nakukuha. Tapos mga 3rd day or 2nd day ata, parang feeling ko dehydrated na siya kasi nga, Kaya nga. wala, ang tuyo-tuyo na nung lips niya. Oo. Tapos syempre, Tsaka naging fuzzy na, no? oo, tapos wala, yun nga, alam ko, wala pa siya nakukuha ng milk Parang sa akin. bumabagsak yung weight niya. And Oo. isa pa, yun yung medyo, namin, no? Iba-iba yung advices ng mga doctor nurse. Minsan doctor, ang sabi nga, hindi pa, kasi nagtanong kami, nung ita-transfer na kami sa ibang room, nagtanong kami doon sa doctor, paano yung milk? Kasi hindi pa, alam naman namin, wala pa naman breast milk si April. Ang sabi ng doctor, Dahil maliit pa yung tummy ni baby, kahit konting milk lang yung hindi milk, kahit konting, formula. hindi, Colostrum. oo, kasi may lalabas kahit konti colostrum. So, same nung iba. Pero buti, medyo nag-react na rin kasi kami. Siguro, kailangan talaga ng wisdom rin yung prayer na parang, hey, may something wrong. So, may nakausap kaming nurse, sabi na, kasi may nagsabi nga na kahit konti lang yung colostrum, masustansya yun, sapat na. Pero, we don't think na gano'n. So, anyway, yung isang nurse, binigyan kami ng formula. Ang recommended formula lang niya sa amin is It's parang 5 ml 5 lang ml. ata, per Si session. April, pinaubos niya yung 50 Isang buong ml. bote. Isang buong bote. Ayun, edi tulog. Hindi na umiyak. Tulog siya mga 3 hours. So, and then, after nun, di ba parang kami alternate from formula, tapos yung isa naman, Breast milk. Hanggang breast milk. sa lumabas na yung milk ko, and then, unti-unti na namin binitawan yung formula. Kasi Okay. nga, yun naman talaga yung plan namin ni Jim. Hopefully, hanggang mag 2 years old siya, mag-breastfeed siya. Oh, bagong lahat, pakita muna natin. The one and only, Canadian. Ang bidang sa'yo. Naunahan pa po kami mga kaibigan na maging Canadian. Ayan na po siya, ang taong batang makulit. Ayan po siya, ang batang makulit. Pakita namin yung mga video clips ni Baby na meron kami sa phone. Mhm. So that we can share it to you guys. Maraming salamat sa mga nanalangin, sumuporta, at nag-abang. Ayun, Nag-abang. yun pa. Siguro isa pa gusto namin i-share dito, no? Ang bilis ng process. After how many days, dumating na yung birth certificate. Parang Online lang, 4 online days. lang. So, ang nangyari, hindi siya katulad sa Pinas na susulat ng nurse. Dito, pagdating mo na ng bahay, merong website, ikaw na mag-apply. Yeah. Then, how many days? 3 to 4 days. 3 to 4 days, nakuha na kagad. So, pwede na namin siyang i-apply ng kanyang passport, but he's too young para mag-take ng photos. So, baka we'll wait for another 2 months. Pag 3rd month niya, baka pwede na namin siyang i-apply. Oo, tama. May isa pa akong natutuwa dito, baby. Oh. Kasi dito, pag work permit ka, student, syempre kukuha ka ng SIN number, di ba? Yung sa atin, anong number nag-i-start? Start siya ng 9. So that, in that way, yung mga employers, they can recognize na it's either your online working permit or student permit. So, yun nga, ulit. So, yung nga, yung student, yung SIN, Social Insurance Number. Mhm. So, may number coding yan. Pag 9, ibig sabihin, yun nga, it's either naka-working permit ka or student permit. Pag 7, Canadian citizen ka Ayun. So, or PR resident. yun yung pagkakalam. So, 7 na siya. So, unlike us na, well, wala naman siguro difference. Well, who knows? So, yun. Napakasarap na. Ayun. So, for us, sabi nga namin, we could be somewhere else. We could be nasa Dubai, we could be in the Philippines. Mhm. Pero, yung experience namin dito, first hand, talagang nakakatuwa kasi we felt na hindi kami naiiba. Mhm. Ayun. So, And- kung ano natatanggap na treatment ng mga Canadians, natatanggap din natin. Tama. At saka, yun yung importansya rin pala ng meron kang Christian family dito, no? Kasi pag may Christian family ka dito, lalo na yung pastor namin, talagang pinagdala pa si April ng mga ulam, tinulan na may malunggay. Tinola na may Ayun. malunggay. Ang sipag mo naman. Ay, Douglas Park. Actually, dito kami dumadaan pag pupunta kami ng Douglas. But, Mount Dog? Mount Dog, di ba?
Oo. Diretso pa ganun. Di ba diretso? Pagdating mo sa dulo, to turn left ka lang. Dire-diretso yung Mount Dog Park. Ang cute naman ng dogs. Kasi Cedar Hill Road yan. Oo. Pag nagkanan ka, dire-diretso, yun yung Mackenzie, yun yung Home Depot. Home Depot. Pag kumaliwa ka, diretso yan sa Mount Dog. Mm. Oo. Yung trail ng Mount Dog yung tutumbukin mo. Yeah. So kailan ka pa dito? Wow! Really? Ano kinukuha mo sa Comasan? HR po. That's nice. Uy, invite ka naman namin sa church. Sa Coastline Church. Ayun. Really? Pero pumunta po sa akin this month. Aha. Mm. Yun, so, ang isa pa sa napaka-importante pala dito para sa mga parating pa, Mm-mm. yung small group, church Yeah. community or family, di ba? Kasi isipin mo, yung pastor namin, Pastor Nilo, at saka si Pastora Ruth, asawa niya, pinagdala pa si April ng mga pagkain, na Yeah. may tinola, malunggay, fruits, di ba? Yan. Ayan, sila sis Joey, Namigay ng nagbigay mga pa. gift gift certificates. certificate, salamat po. Ayun, si Ate May, lagi nandyan. Yeah, sinundo kami sa ospital. Lagi nandyan. Kasi kailangan pala dito may car seat, babe. So, buti, bumili kami car seat. Ang problema, hindi namin alam paano install. Oo, so nag-YouTube muna kami Oo. bago namin na successfully na YouTube, install. at saka buti may Canadian na, yung Canadian din na babae doon, no? Oo. Na Tumulong hindi kami sa nandun, amin. tumulong sa amin. So, ayun, yun lang muna yung update sa amin. Hopefully, ang plan namin, siguro, sa bahay muna talaga si Zach, si April, yan. Kasi, after 3 months, dun pa siguro kami labas-labas, no? Tsaka makaka-church. Ayun. Siyempre, iwas lang muna namin si baby sa mga, infection, bacterias, and At saka yung Possible struggle sakit. kasi yun na, every 30 minutes gutom. Baka umiyak. Yan. So, salamat pala sa lahat. Yan, kay Ana, kay Nate, nagbigay sa diaper. kay Tita Trisha, Kay Tita Trisha, Paul, sa lahat. Doon sa Yes. nagbigay ng damit kay Zach, si Net. si Net, Yes, salamat. Caitlin.